Go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
Salamat sa iyo, Jesus. Pagpapala mo'y lubos-lubos, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, O Panginoon, ikaw pa rin noon hanggang ngayon. Siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos sa lahat ng kanyang mga lingkod. Ang biyaya niya ay laging sapat, kaya tayo ay maging tapat. Di ka nagkulang sa akin kailanman, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Mga utos mo ay susundin ko, kaya ako ay pagpapalain mo. Sa'yo ay buo ang tiwala, hindi kami mag-aalala. Sa'yo lang kami umaasa, pagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa. Salamat sa iyo, Jesus. Pagpapala mo'y lubos-lubos, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, O Panginoon, ikaw pa rin noon hanggang ngayon. Siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Sa'yo ay buo ang tiwala, hindi kami mag-aalala. Sa'yo lang kami umaasa, pagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa. Salamat sa iyo, Jesus. Pagpapala mo'y lubos-lubos, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, O Panginoon, ikaw pa rin noon hanggang ngayon. Siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo.
Sunday morning to each everyone, Luzon, Visayas, Mindanao International, at sa ating pong beloved Apostle Joshua Blas and family. Good morning po sa ating lahat. Sa ating pong mga ex-com leaders, mga pastors, lahat po ng Joshua Gen families, at ang ating pong mga first-timers, mga VIPs. Again po, a blessed Sunday morning to each everyone. Shout out din po sa ating pong mga taga-Dubai, brethren, Joshua Gen, Dubai. Panguna po ni Pastor Eden and Brother Ben. Good morning po. At sa ating pong Joshua Gen, Bicol Region, good morning po sa bawat isa po sa atin. Panalangin muna po tayo para tayo po'y samahan ng Diyos sa umagang ito. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang fellowship na to. Ayan mo, Lord, na may taas po ang iyong pangalan at ang iyong salita, Lord, ay patuloy na panabikan ng bawat isa po sa amin. Holy Spirit, saturate every families, every homes, every house, Lord, every individual na nandito po sa platform na to, Panginoon. Dalahin po namin, Lord, ma-encounter ka namin katulad ng encounter po ni Pablo sa Damascus. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. I like that. Hallelujah. Praise the Lord. So ngayon po ay pag-uusapan po natin, pinamagatan po natin, make a wise choice. Kailangan tayo pumili na mayroon pong katalinuhan na kasama po ang banal na Espiritu para hindi po tayo magkamali. Kaya make a wise choice. Sa Garden of Eden po, doon po nagsimula ang unang pagpili ng tao, sa Eva at sa Adan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, makakain ninyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy, maliban lamang sa bunga ng puno na iyon, at kayo'y mamamatay. Okay? So nakakalungkot sapagkat napili po nung ni Eva at Adan ay yung sumuway sa Diyos. That's why po nagkaroon po ng mga tinatawag na mga consequences. Bakit kailangan tayo pumili na mayroong katalinuhan upang hindi natin danasin ang anumang mga consequences? Amen? At basahin po natin ang Bible sa Luke chapter 10, verse 41 to 42. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from him. Sa Amplified Version po, sa verse 42, one thing is needed, and Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from him. Si Mary ay makikita natin na napakatalinong tao. Sapagkat hindi lang po maganda ang napili niya, hindi lang po basta okay, the best yung napili niya. Sapagkat sabi ni Lord, Mary has chosen what is better. Si Martha, napili niya po ay good, pero si Mary ay better. The best yung napili ni Mary. Kaya napakatalino ni Mary. Sa mundong ito, maraming ino-offer po sa atin na sa tingin natin maganda, pero pangit pala. Sa tingin natin, mabibless tayo, pero masusulpa pala tayo. Ang dami pong ino-offer po ng mundo sa atin. Kaliwat kanan. Amen? Nasa palibot natin. Anytime, pwede tayong pumili. Pero ito pala yung maglilid sa atin sa kapahamakan. Kahit pero si Mary, nakita natin dito, na alam niya kung anong pipiliin niya. Hindi lang basta good, but better. The best. Amen? Pagpipili po tayo, dapat hindi lang yung parang tama. Dapat tama talaga. Pagpipili po tayo, hindi lang parang maganda. Dapat maganda talaga. Amen? Pag tayo pipili, hindi lang po dapat bagay. Dapat bagay na bagay talaga. Pag tayo pipili, hindi dapat parang mabait naman. Dapat mabait talaga. Amen? Pag tayo pipili, hindi lang po yung parang masipag lang. Dapat masipag na masipag talaga. Pag pipili po tayo, dapat hindi po yung parang prayerful. Dapat prayerful talaga. Pag pipili po tayo na yung, ay, para maka-Diyos naman siya. Okay na yan. Hindi ho, dapat maka-Diyos talaga.
Hindi yung parang maka-Diyos lang. Kaya pag tayo pipili, hindi yung parang parang mabuti siya. Hindi dapat mabuti talaga. Amen? Dapat ganun po tayo mga kapatid. Si Mary, hindi lang po basta okay talaga. Kaya napakatalino, guided po si Mary ng Holy Spirit. Amen? Praise the Lord. Bakit kailangan tayo pumili na mayroon pong katalinuhan at tama ang dapat napili po natin? Because be wise with the choices in life. Sa mundong ito, sabi ko nga, maraming mandaraya, maraming fake news, maraming mandaraya sa mundong ito. At hindi po tayo maging aware, hindi natin kasama ang Holy Spirit, sigurado po yun, magkakamali po tayo. At alam niyo po ba, pag tayo po nakapili po ng tama, ito po yung maglilid po sa atin sa a successful life. Amen? Siya po ba yun? A wise choices lead you to a successful life. Amen? Si Joshua, napili niya ang ganda. Amen? Kaya nag-lead sa kanya ng successful life. Ano yung napili niya? Ang mag-serve kay Lord. Kahit ayaw nila, ayaw ng iba, pero siya sabi niya, but as for me in my household, we will serve the Lord. Ang ganda ng napili niya. Amen? Hallelujah. Napili niya na basahin ang salita ng Diyos araw at gabi. At ito ay pagkulay-gulay, i-meditate niya araw at gabi. Isang a better choice. Amen? Kaya naging successful si Joshua. Amen? A wise choice leads you to a successful life. A wise choice leads you to a good life. Wow! Amen. Pag tayo po ay pumili ng tama, nagmatalino tayo, ito ay magdadala sa atin sa napagandang buhay. Amen? Wala pong pinili ang Diyos na naging worse po ang buhay nila. Nung pinili nila ang Diyos na paglingkuran, pinili nila ang Diyos na mahalin, pinili nila ang Diyos na sundin, pinili nila ang salita ng Diyos na sundin, gumanda po yung buhay po nila. Kaya sabi nga ni David, sa buong buhay niya, wala pa siyang nakitang anak ng Diyos na malimos. Wala pa siyang nakita na nagsisad kay Lord na naghirap. Bagkos, ito po ay nag-bless. Sapagkat ito, a wise choice lead you to a good life. A better choices bring you to a greater and better life. Wow. Amen? So, pag napili mo yung tama, napili mo yung gusto ng Diyos, sigurado ito yung magdadala sa iyo ng greater and a better life. Si David, napili niya yung tama. Amen? Napili niya yung tama na sabi doon, magpuri sa Diyos. Napili niya yung tama na siya ay sumunod at magtiwala sa Diyos. That's why, nung kinalaban niya po si Goliath, naging victorious po siya. Amen? Hallelujah. Bakit? Alam niya na ang pagtitiwala sa Diyos, ang piliin magtiwala sa Diyos, ito'y magdadala sa katagumpayan, hindi po sa defeat. Amen. Hallelujah. So, a wise choices lead to a life, health, and blessing. Amen? Pag napili natin, naging maayos ang pagpili natin, naging matalino ang pagpili natin, ito yung magdadala sa atin sa isang healthy life and a blessed life. Hallelujah. So when we are in the blessed, we make a decision based on our own limited understanding and desire. Pag tayo po ay pumili na wala pang Holy Spirit sa atin, pag tayo po ay pumili na hindi tayo naging matalino at hindi natin binase doon sa principle ng God, sa salita ng Diyos, sigurado po yan ang ating decision based on our own limited understanding. Kaya dahil limited lang yung understanding natin, kaya po tayo nag-fail. Kaya po tayo nagkakamali. Kaya po tayo hindi natin napipili kung ano po yung better, ano po yung best, ano ba yung kalooban ng Diyos. Amen? Bakit? Limited lang po yung ating understanding. Pero pag tayo naging wise, naging matalino tayo, kaya tayo naging matalino pag ang Holy Spirit ay nasa atin. Pag ang Holy Spirit ay sinusunod natin, pag ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin, doon lang po tayo nagiging wise. Kaya kung gusto natin maging wise, always obey kung ano po yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Always obey the Word of God. Amen. Hallelujah.
Your choice can lead to a victory or defeat. Dalawa lang po yan. Pag tayo pumili, dalawa lang pwede ka pupuntahan yan. Mag-lead po sa victory, sa katagumpayan, o mag-lead po sa defeat. Amen? Ano ba yung gusto natin? Kaya dapat mapili natin kung ano kalooban ng Diyos para sigurado po ang katagumpayan. Alam mo, nakakalungkot sapagkat sa Satan, lagi lang niyang ini-emphasize yung pleasure of today. Hindi niya pinapakita sa atin, hindi niya sinasabi sa atin kung ano yung magiging consequence nung gagawin natin. Amen? So Satan can emphasize the pleasure of today, but he will not show you the consequence of tomorrow. Kaya ang ginagawa ni Satan, pinapakita lang niya kung gaano ka sarap, gaano ka saya pag ginagawa mo ito ngayon, pero kinabukasan, hindi mo alam, ikaw pala ay lukmok na dahil sa ginawa mo. Ikaw ay punong-puno ka na ng condemnation, punong-puno ka na ng fear, punong-puno ka ng worries, sapagkat hindi naman pinakita ni Satan na pag ginawa mo yan, ayan ang mangyayari sa iyo. Ang pinapakita lang sa atin kung ano lang ngayon, yung pleasure of today. Hindi po yung consequence of tomorrow. Hallelujah. So, your choice can affect your decision. Kaya tuwing magdidesisyon tayo o tuwing pipili tayo, see to it na ang basehan natin ano ba yung gusto ng Diyos. Pag tayo pipili, dapat ang ating basehan ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba yung principle ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Hindi yung tingin ko maganda to. Tingin ko okay to. Alam niyo po, doon po nadaya yung si Eva at Adan doon sa Garden of Eden. Sapagkat nung pipili sila kung susundin nila yung kalooban ng Diyos, yung utos ng Diyos sa kanila, o yung nakikita nila. Okay, bakit? Ang sabi ni Eva, parang napaganda. Yung word na parang napaganda. Yung word na parang masarap ang lasa nito. Yung word na parang magandang maging katulad ng Diyos. Kaya alam niyo po, lahat ng parang delikado yun. Lahat ng parang maganda, parang mabait, delikado po yun. Para maka-Diyos, delikado yun. Parang prayerful, delikado yun. Dapat prayerful, dapat maka-Diyos, dapat talagang mabait. Hindi parang mabait. Kaya doon nadaya si Eva at Adan, sapagkat sabi ni Eva, parang masarap ang lasa niya. Parang maganda sa tingin. Parang magandang maging katulad ng Diyos. Kaya, alam niyo po, yung word na parang napakadelikado po yan kung yan ang ating susundin. Alam niyo po sa Bible, tayo po dito sa Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 16. Now, listen today, I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. For I command you this day to love the Lord your God and keep His command, decrees, and regulation by walking in His way. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you and the land you are about and occupy. So, dito po sa Deuteronomy, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, ngayon papipiliin ko kayo. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Okay? Ang sabi niya, choose between life and death. Pagpipilian nyo lang, buhay o kamatayan. Between prosperity and disaster. Pag kayo sumunod, ngayon, sabi niya, to love the Lord your God and to keep His command, decrees and regulation by walking His way. Pag ginawa niyo ito, you will live and multiply and the Lord your God will bless you. Wow! So, nasa atin pala yung pagpipili. Okay? Your choice is yours. Your choice is yours. Nilalagay ni Lord, ano ba gusto niyo? Life or death? Prosperity or disaster? Bumili kayo, palin ang pipiliin niyo dyan. Your choice is yours. Nakakalungkot sapagkat instead na piliin nila ang sumunod sa Diyos, piliin nila ang lumakad na sumusunod sa Diyos,
mas pinipili po nila yung disaster. Mas pinipili po nila ang kapalit po ay yung death. Mas pinipili nila yung kapalit ay disaster kaysa ang kapalit ay life and prosperity. Amen? So tayo, decide na alin ang pipiliin po natin. Ang sumunod sa Diyos o mag-disobey sa Diyos. Amen? Pag may pagsunod, may pagpapala. Pag may pag-disobey, siyempre mayroon pong pagpapala. Amen? So dalawa lang po ang pagpipilian natin. Mapagpala ka. Amen? O mapalo ka. So mas maganda po yung mapagpala po tayo. Amen? So ang sekreto lang po para mapagpala po tayo, magkaroon po tayo ng tamang pagpili at piliin po natin ang sumunod sa salita ng Diyos. Hindi po yung kung ano po yung ino-offer ng mundo, yun ang susundin natin. Dapat kung ano po yung ino-offer ng salita ng Diyos, kung ano po ang ino-offer sa atin ng Diyos, kung ano po ang ino-offer sa atin ng ating Panginoong Isus, dapat yun po ang ating pagpili. Are you with me? Hallelujah! So, the consequences of wrong choice. Sa bawat pagpili ay meron pong mga consequences. Unwise choice can bring heartache, sickness, and ruin, and defeat. Okay. Pag tayo po ay nagkamali sa ating pagpili, meron tayo na tawag sabi ng mga wrong choices. Ito'y maglilid po sa atin ng tinatawag na sakit ng ulo. Amen? Sakit ng ulo. Kaya pag ikaw po ay dalaga, napili mo yung hindi galing sa Diyos, amen? Kaya ang sunod niyan is, sabi yung kanta niyan ay yung pusong bato. Amen? Akala ko ay langit, yung palay, sakit ng ulo. Ayan. So kaya marami po, instead na langit yung maramdaman nila, aba, sakit ng ulo, sakit ng puso ang naramdaman nila. Bakit? Wrong choice. Amen? Heartache. Ayan. Sickness, instead na mapabuti sila, gumanda katawan nila, maging healthy sila, dahil napili po nila yung wrong job. Amen? Napili nila yung wrong company. Amen? Ayun, nagkasakit po sila. Amen? Dito ako kasi mas maganda sweldo rito. Hindi niya alam na kahit alam niya na mawawala siya sa Pharisee, hindi siya makaka-attend, kahit alam niya na hindi mawawala yung volunteerism niya, mawawala yung minister sa kanya, dahil malaki yung sweldo, aba, tuloy pa rin. Wrong choice. Ang sasunod niyan, sabi nga, sickness. Masisira ang buhay mo. Amen? At magkakaroon ka ng defeat sa life. Amen? Di ba hindi ganun kalakihan, basta importante. Aba, may puprovide mo naman lahat ng pangangailangan, kahit pa paano may sobra-sobra pa naman, may sobra pa naman. Okay na yun, kaysa malakas yung result mo, pero wala ka naman kay Lord. Wala ka sa ministry, wala ka sa church. Amen? Ang kasunod yan, defeat ang magiging result niya. Amen? Hallelujah. So, katulad po ni Lord, makikita po natin yung consequences na nangyari kay Lord. Dahil sa mali ang kanyang pagpili, at ang kanyang pagpili ay binasa lang niya kung anong gusto niya, anong nakikita niya, anong nararamdaman niya, hindi kung anong sinasabi ng Diyos. Pero si Abraham, pumili siya dahil yun po ang gusto ng Diyos. Kaya basahin po natin ito, Genesis chapter 13, verse 10 to 11. Hanggang 13 po yan. So, Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards shore was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself. Tanda po natin. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. Yan. So the two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of plain and pitched his tent near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Bakit kaya mas pinili pa ni Lot itong malapit po sa Sodom and Gomorrah? Bakit hindi niya pinili yung Kanaan? Kaya alam naman niya na ang lugar na ito ay punong-puno ng mga tao, pakasalanan, sagad ang kasalanan sa Diyos. Amen? Bakit mas pinili niya ito? Sapagkat, una,
makikita natin yun sa verse 10, sabi niya, yung lugar na yun ay parang katulad ng garden of the Lord. Sabi niya, like the garden of the Lord. Napili niya yung lugar na yun sa malapit po sa Sodom and Gomorrah sapagkat tingin niya ay parang ito yung garden ng Lord. Parang garden of the Lord. Pangalawa, like the land of Egypt. Grabe. Kaya mahirap po pag tayo pipili na basehan natin kung ano yung nakikita natin. Hallelujah. Bakit? Sigurado magkakamali po tayo. So Lot's decision was based what his eyes saw. Hallelujah. So una, kaya nagkamali si Lot, kaya may mga consequences na nangyari sa buhay niya. Men, hindi na sa kanya, kundi sa kanyang families, sapagkat nag-decision siya based what his eyes saw. Hindi po dahil sa sinabi ng Diyos, kaya nag-decide sa kaya pinipili niya, kundi kung ano yung nakita lang. Tandaan po natin ang mata natin ay mandaraya. Amen? Mandaraya ang mata po natin. Amen? Akala mo po okay na pero hindi pala po. Amen? Kaya si Lot, nag-suffer po siya. Why? Lot's decision was based what his eyes saw. Amen? Nakita niya, like a garden of the Lord. Like the land of Egypt. Mahirap yung pila kasi, parang maganda to, parang okay to, parang bagay to, parang the best to. Yung pala ay hindi. Kaya pag pipili po tayo, tandaan natin, dapat with the Holy Spirit, with the guidance of the Holy Spirit, at with the principle of the Lord. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Pangalawa, his priority was protecting and increasing his flock and herd. Nag-decision po si Lot, yung kanyang priority ay para lang ingatan yung kanyang mga kabuhayan, yung kanyang mga hayop. Amen? Hindi para ingatan yung kanyang pamilya. Amen? Para mas lalo pang dumami yung kanyang kabuhayan. Amen? Yung kanyang flock and herd. Pero hindi kasama sa decision niya, hindi niya tingnan kung ano yung magiging resulta, kung anong benefits ng kanyang followers. Amen? Basta naisip niya lang, ay dito tayo kasi maganda dito, well water dito, malapit sa cities. Wow! Pero hindi niya consider kung ano yung magiging resulta, ano ang magiging mapapala nitong decision niya to doon sa kanyang followers. Amen? Bakit? Nakabase lang doon kung ano yung maganda sa hindi para sa tao. Amen? Then, building his personal future. Aba, lagi na lang ako sa bundok, dito naman ako sa city. Kaya napili niya, doon, sa Sodom and Gomorrah. Doon lagi may party, doon lagi may kasayahan, lagi may mga handaan. Amen. Ano na ako, lagi na lang sa bundok, lagi na lang sa malayo sa city. Di bali malayo ka sa city kung kasama mo naman ang Diyos, walang problema. Aanin mo naman nung nasa city ka pero malayo naman ang Diyos sa iyo. Aanin mo naman laging may mga partihan dyan, laging may mga okasyon, mayroong mga kasayahan kung wala naman ang Diyos. Di bali nung ka sa isang sulok kung kasama mo naman at na-enjoy mo naman yung presence ni Lord. Katulad ni David, diba? Lagi nandun sa lugar ko kung saan babantay siya ng tupa, mag-isa sa doon. May nina-enjoy niya na maawag kay Lord, sumasamba kay Lord, nagpupuri sa Lord. Amen? Kaya naman, inanod siya ni Lord para maging hari. Amen? Hindi siya apektado kung siya'y nag-iisa lang doon sa lugar na yun. Si Lord apektado siya. Amen? Gusto niya nandun siya sa city. Maraming tao. Amen? Aanin mo naman yun. Kaya nasa malaking city ka nga, pero hindi mo naman kasama ang Diyos. Amen? Ang importante, kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah! So, praise God. So, he never considered the consequences of him and his family. Na hindi man lang niya consider kung ano ang kahinatnan nitong decision na to, kaya itong pagpili na to sa kanyang pamilya. Alam naman natin ano nangyari. Amen. Nagkaroon po ng hindi magandang nangyari sa kanyang pamilya. Sa sobrang kasamaan ng mga nandoon sa Sodom and Gomorrah, amen. Pati yung bisita po ni Lot ng mga anghel ay gustong sipigin.
At doon, ibinibigay niya yung kanyang mga anak doon sa mga tao. Tingnan mo yan dahil sa inyong desisyon. Amen? Kaya yung pamilya mo ang nagsasakit. Amen? Lord's choice have brought strong consequences for him and his family because of the choices he suffered. Grabe, no? Nakakalungkot, no? Alam niyo po ba yung gusto ni Lord na yung mapili mo ay mag-suffer tayo? Gusto niya, yung mapipili mo ay dapat nag-enjoy ka, nagsasaya ka, at nagpupuri ka dahil si Lord, amen, ang nagbigay sa iyo doon sa napili mo. Amen? Dapat mapili natin yung tama, mabuti. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, ano makikita natin dito? Nung dumating na po yung pag-destroy ng God doon sa Sodom and Gomorrah, ano nangyari? Amen? Nawala lahat ng pinagpagalan nila. Lahat ng kabuhayan niya, naiwan niya sa Sodom and Gomorrah. Natupok lahat. Amen? At nakakalungkot yung asawa niya, amen, namatay. Amen, di na nila kasama. Yung anak na lang niya ang kasama niya. Bakit? Kasalanan ba ng asawa niya? No. Because ito po yung resulta ng pagpili ni Lot na hindi po kasama ang Diyos. Pumili po siya according lang po ito sa kanya nakita. Hindi po ito kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen? Alam niyo po mga kapatid, you are free to make whatever choice you want, but you are not free from the consequences of your choices. Magagawa mo at pwede mong piliin gawin ang lahat ng gusto. Pero hindi ka po free doon sa magiging mga consequences. Tayo mga kapatid, masaya po ng John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I choose you to bear much fruit, and your fruit remain lasting. Wow! Praise God. Alam niyo mo, tuwing mababasa ko po ang verse na yan, John chapter 15 verse 16. Hindi ako mawala na ako po ay mag-isip at mapaluha. Lord, sino ako para pili? Sino ako para mapili mo sa dami ng tao? Ang daming population ng mundo. Kaya kung kakamali, umaabot na po ng 7 billion population. Ang Pilipinas po ay umaabot na po ng 115 million. Pero Lord, isa ako doon sa pinili at hindi akong pumipas. Brethren, today, mapili po sana natin ang ating Panginoon. Na siya po yung unahin natin. Piliin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Piliin natin na mahalin ang Diyos. Piliin natin na sundin natin ang Panginoon. Piliin natin na siya'y paglingkuran. Piliin natin na tayo magtiwala sa Kanya kaysa magtiwala sa mundo ito. Unahin natin siya kaysa unahin natin ang mundo. Mahalin natin siya kaysa ang mundo. Sabi ni Lord, you did not choose me, but I choose you. Pinili tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ikaw, napili mo na ba siya? Ikaw, minahal mo na ba siya? Ikaw, napaglingkuran mo na ba ako at maglilingkod ka ba siya? Ikaw, magtitiwala ka ba sa kapatid? Pinili ka ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos upang ma-experience natin ang pagmamahal ng Diyos. Gusto niya na piliin natin siya sapagkat sigurado magtatagumpay tayo kung mapipili natin siya. Sigurado magiging maganda ang buhay natin kung pipiliin natin siya. Sigurado magiging healthy tayo, magiging malakas tayo, magiging strong tayo pag napili natin siya. Sigurado magiging masaya ka, magiging happy tayo kung pipiliin natin ang ating Panginoon. Brethren, decide now. Make a wise choice. Pag pinili mo si Lord sa buhay mo, ikaw ay pumili na mayroong katalinuhan sa buhay mo. Lord, thank you sa umaga. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umaga ito.
Pagpalain mo, Lord, ang lahat na nakinig ng iyong mensahe. Mapili ka namin, Panginoon. Hindi lang, Lord, yung parang mabuti, kundi yung talagang mabuti. Mapili namin, Lord, yung hindi yung parang okay na kundi yung okay talaga sa iyo. Lord, mapili namin, Lord, ang sumunod sa iyo salita. Sumunod at magmahal sa iyo, Lord, maraming salamat. At Lord, sa lahat na nandito sa platform na to, we pray, God, lahat po kami, magkaroon kami, Lord, ng wise choice. At ang pinakamatalinong pagpili ay mapili ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Paglingkuran ka at purihin ka. At ikaw po, Lord, ay patuloy na pagtiwalaan ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po. At kung meron man po, Lord, dito first time yung Panginoon, we pray, Panginoon, i-bless mo po siya. At kung meron man po, Lord, karamdaman na nandito, meron pong karamdaman, we pray, pagalingin mo po siya, Panginoon. We pray, God, sa lahat na napuguluhan, Panginoon, we pray, mapili niya na ikaw, Lord, ay pagkatiwalaan. Sa lahat, Lord, na nandito, Lord, na worry, we pray, God, na mapili ka nila, Lord, na pagkatiwalaan ng kanilang Panginoon. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Father God. In Jesus' name, amen. So, God bless you sa lahat na nandito sa platform na to. Again po, pagpalain po tayo ng Diyos sa bawat araw ng pagpili po natin. Mapili po natin na mahalin ang Diyos. So, God bless you. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Esther Balarbar from Rizal 4 District. At samahan niyo po ako sa pagbasa sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Sabi dyan, when we are unfaithful, He remains faithful. Ayan, gusto po yung reminder sa atin na madalas sinusubukan natin si Lord. Siguro pag ganito yung binigay ko po, malaki rin yung matatanggap ko. Hindi kaya, siguro hindi masyadong magbibigay si Lord sa akin this week kasi maliit lang din sa kanila. But hindi, sabi nga dyan sa verse 30, He remains faithful even na we are unfaithful. So, madalas diba po, tinitipid lang natin si Lord pero hindi natin alam na kahit tipirin mo siya, si Lord, He still remains faithful. Ganun pa rin niya ikaw pagpapalain. Ganun ka pa rin niya i-bless kahit hindi siya connected sa actions natin in worshiping God. But, ayan, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ayan, ulitin ko lang po na God loves a cheerful giver. So, and every time we give, we should think of it as worshiping God, as trusting God. Kasi, doon mas natutuwa si Lord, yung cheerful giver. So, sometimes, diba po, like me po personally, madalas sinusukat ko lang po yung blessings ko na kinakahon ko siya in 10%, tithes ko, ganyan, and love offering kapag may natira. Pero, sabi nga ng Lord, diba, hindi siya dapat under compulsion or not reluctantly. So, may mga times po kasi na magbibigay ka sa Lord ng ganito kalaking halaga dahil malaki yung natanggap mo na blessing sa Kanya. And may mga times na sobrang liit naman kasi kailangan ko magtipid, Lord, ganyan. So, hindi pala siya under compulsion, under our emotions lang, kundi kung gaano mo talaga wino-worship yung Lord, kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya, dun mas natutuwa ang Lord sa atin, diba? So, hindi siya under compulsion. So, the Bible tells us that tithing is a way to show that we trust God with our lives and our finances. So, hindi siya basta nagbigay ka lang dahil parang minsan ginagawa na natin siyang tax na parang ito kay Lord, parang kahon na siya sa 10% na hindi natin namamalayan na yung heart natin is hindi na nagbibigay talaga with a cheerful heart. Tithing isn't about how much we give, but it is how much we trust God with our finances. So, ayan. Thanking God sa 24 years na sinamahan, ayan po, nagpapasalamat po ako sa Lord na in my 24 years ay
sinamahan niya ako dahil maraming time, syempre, iisipin ko na mag-isa na lang ako dahil sobrang hirap talaga ng mga nararanasan ko sa course na meron po ako. But, ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord every time na nire-remind niya sa akin na hindi ka iniwan ng Diyos, hindi kita iniwan ever. In lahat ng sulok ng buhay mo, ano man yung naranasan mo, nandun ako. So, ayan, God made me come back to Him after everything that happened. So, meron po kasing time before last year po, 2024, every time po na nagpa-finals or nag-midterms po kami, isa po kasi akong architecture student and hindi po biro yung course na kinuha ko. So, in buong month na yon, nakalaan yun para sa midterm. O kaya, buong month na yun, nakalaan yun para sa finals namin. Dahil, ganun po siya kahirap yung project na ginagawa po namin. And sometimes, individual lang po siya. And talagang wala pong tulog. So, yung time po na yun, hindi na po talaga ako nakakapag-church. And dahil nga po, every Sunday, yun lang po talaga yung pahinga ko. Kasi Monday to Saturday, nasa school ako and talagang walang tulog, tuloy-tuloy. So, nagkaroon po ng maraming problema and hindi lang po siya physically, kundi emotionally, spiritually. And yung struggles ko is sabay-sabay po dahil sumali rin po ko sa organization, ganyan. And yun nga po yung school namin. And ganoon na rin po yung ministry dahil ako po yung gumagawa ng mga lessons sa children's. And yun nga, nawawala na rin po yung devotions ko and mas lalong nahihirapan ako financially kung paano ko pagkakasyahin yung pera ko. And also, yung relationship ko sa mga kaibigan ko and sa friends and family. Ayan, so, nagsunod-sunod po yung month na yun, ng December. And, after po nung month na yun, after pong MIA, M-I-A, Missing in Action po sa church. Pagbalik ko po sa church, parang grabe po yung welcoming vibe ni Lord na sa akin. Parang habang nag-worship ako, parang doon po ako naiyak kay Lord na, ay, grabe pala talaga si Lord. Kasi kahit ganito kaliit lang yung nabigay ko sa kanya sa buong year na to, ganito pa rin niya ako binibless at wini-welcome, parang sa prodigal son. Parang niyakap ako ng Lord at biniisan niya ako ng mamahaling robe and everything. So, isa po yung, kaya po, ang laking halaga po sa akin, 2 Timothy chapter 2 verse 13, and when we are unfaithful, He remains faithful. And that is so comforting po bilang isang matagal na pong Kristiyano, pero nananatili pa rin yung grasya sa akin ng Lord. Ayan po. So, ayan. Naiiyak po ako kung gaano kabuti ang Lord. Kaya in every mornings po ay talagang nagpapasalamat ako sa Lord dahil buhay pa ako, ganyan. Kasi nga sobrang hirap ng mga napapagdaanan ko. Parang nagtatrabaho na ako, ganyan. Pero, ayun nga, sobrang grabe si Lord mag-bless kahit po sa mga tao sa paligid ko. Kasi, ayan po, isa po sa mga nakakwento ko sa kaibigan ko is, parang hindi ko deserve yung mga tao sa paligid ko. Kasi, sobrang mag-bless si mama sa akin, grabe mag-pray sa akin si mama sa akin, grabe support yung mga kaibigan ko sa akin kahit hindi ko naman deserve yung support na yun, kahit po sa mga tita ko, sa Binondo, ganyan. Parang hindi ko deserve lahat yun, pero ayun nga po yung pinapaalala sa akin ng Lord na I remain faithful and that is the beginning na parang okay, babalik na ako sa Lord and kahit nahihirapan ako, mas lalo ko siyang pupurihin, mas lalo ko siyang itataas. So, in every time we give, we should ask ourselves that na dapat ito yung best way ko kay Lord kasi dahil grabe yung pagpapala niya sa akin, grabe yung dahil hindi niya ako pinabayaan ng mga times na nasa wilderness ako. And let's not think about the rule of 10%. So, yung 10%, binigay lang sa atin yun ng Bible. So, we can still give more than that. So, china-challenge tayo ng Lord right now na magbigay tayo ayon sa ating pagtitiwala sa Diyos. At kung gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos sa buong taon na sinamahan niya tayo. That's all. Thank you po. Receive blessing.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance over you and give his peace. Shalom and God bless. Go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that he will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.